Kamusta DFT Nation? Welcome sa bagong video. Bumalik tayo ngayon sa abandonadong pool at hinahanap natin ang pinakamapanganib na isda sa mundo. Ilang beses na tayong nandito at laging may kakaiba tayong nahuhuli. Nakakuha na tayo ng higanting gold garamis, red-tailed catfish, arowanas at sa huling video nakahuli rin tayo ng man-eating catfish. Kung di mo pa napanood ang mga video, maaaring tanong mo, paano napunta ang mga isda sa abandonadong pool? Isang subscriber ko ang nagsabi na matagal na siyang naglalagay ng isda dito. Kamakailan, nalaman niyang may bumili na ng bahay at balak na itong gibain. Mission natin ngayong pumunta rito at iligtas ang lahat ng natitirang isda sa abandonadong pool na puno ng isda. Binuksan ko ang ilaw ko, may nakita agad ako sa ilalim. Ayun siya, di ko alam kung ano yon. Grabe, umalis na siya. Marami talagang isda sa pool. Pero ngayon, isa lang ang target nating uri ng isda. Ngayon, yung subscriber na naglagay ng isda rito. Kamakailan, nagmensahe siya na may isda rito na di ko pa nahuhuli. At isa raw ito sa pinakadelikadong isda sa mundo. Di niya sinabi kung anong isda, pero sabi niya, may isa na ako noon kaya lumiit ang pagpipilian. Napaisip ako na baka aba knife fish ito. Meron akong aba knife fish at isa sila sa mga pinakamapanganib na isda sa buong mundo. May mga tao nang naputulan ng daliri dahil sa sobrang agresibo ng mga isdang ito. Kaya posibleng iyon din ang isda sa abandonadong pool na ito. At kung totoo nga, kailangan nating mag-ingat dahil sobrang mabagsik talaga sila. Sila ay kabilang sa ilang hayop sa mundo na kilala sa pagpatay ng biktima. Kadalasang kumakain ng ibang isda ang mga isda dahil gutom sila. Pero ang mga isdang ito, pumapatay ng iba dahil natutuwa sila. Maaring may isa sa abandonadong pool at doon tayo pupunta ngayong gabi. At para matulungan tayong mahuli ang mga isdang ito, nagdala kami ng maraming lambat at bitag. Mayroon tayong 3 bitag. Maraming isda dito ngayon, kaya malamang marami tayong mahuhuling astig na isda. Pero gusto ko munang umikot sa paligid ng abandonadong pool. Tingnan kung makakakita tayo ng isda at kung kaya natin siyang malambat. Simulan na natin at tingnan kung ano ang mahuhuli ngayon. Kanina nakita natin yung malaking albino na isda dito sa sulok. Ay, wala na siya. Saan siya nagpunta? Tingnan natin sa baba. May iba pa. Pero di yun yung nakita natin. Kasi di yun albino. Subukan pa rin natin siyang mahuli gamit ang lambat. Napansin niya tayo. Tingnan natin na huli natin. Mga pare, unang isda ngayong gabi. Huwag mo akong wisikan, wala namang amoeba. Tingnan mo, maliit na jaguar cichlid yan. Astig, parang nakahuli na tayo dati sa labas ng pool. Maganda yan mga pare. Unang isda ngayong gabi, jaguar cichlid yan kaya itatabi natin. Mga pare, ililigtas natin lahat ng isda ngayon. Kaya maglagay tayo ng tubig sa timba. At ilagay natin siya doon. Heto na, napuno na natin ang timba. Ilagay na natin ang jaguar cichlid doon. Ayan na siya mga pare. Dito sa hagdang ito, maraming isda na gumagapang. Gaya ng sa huling 2 video. Uy, tingnan mo may nakita akong isa sa baba. Hanapin ang mga algae. Parang maliit na baby fly ko yan sa tingin ko. Tingnan natin kung mahuhuli ko siya. Uy pare, ay hindi. Ayan na. Ayun, nakakita tayo ng maliit na baby fly ko. Di siya mukhang normal na fly ko. Nakatakas siya, kaya sana makita natin ulit siya. Tara, maghanap pa tayo. Baka may makita pa tayong iba. Ayun, sa gitna. May maliit na isda sa harap ng lambat ko. Kulay orange yata. Sa tingin ko, nakuha ko na pero di ko alam kung ano yon. Oo, Diyos ko, nakuha natin yon. Nagulat ako na nahuli natin siya kahit ang layo niya sa gitna. Yan ay isang maliit na baby butterfly koi. Ang astig, di ba? Wow, ang ganda talaga ng koi na yan mga pare. Yan ang una nating koi mula rito. Ang daming isda dito. At kapag gabi ka pumunta, pwede mong ilawan ng tubig at mas madali mong makikita ang mga isda. Dapat makahuli tayo ngayon ng maraming isda. Ilagay ang nahuli sa timba at tingnan pa kung ano pang mahuhuli. Nakuha na natin ang baby koi. Butterfly koi yan. Tingnan pa natin kung ano pa ang mahahanap natin. Gusto kong makita yung malaking albino na isda. May punong tumutubo sa pool at dati maraming isda sa ilalim kasama ang mga ugat. Magdala tayo ng mga lambat at tingnan natin kung anong mahuhuli natin. Malaking huli. May nakuha ba tayo? Uy, dito. Gumagana pala yon. Ano yan? Grabe, wow. Parang di pa tayo nakahuli ng ganito dati. Sa abandonadong pool, parang cory catfish yan para sa akin. Ang astig. Sige, ilagay na natin ang cory catfish sa timba. 3 na ang huli nating isda. Mga pare, 5 minuto pa lang tayo dito pero ang lakas na agad ng simula. Sana malaman natin kung anong delikadong isda yon. Umaasa akong aba yun, pero di ko rin alam anong gagawin ko pag nakuha ko yon. Kung mahuli natin yon, di pwedeng isama sa ibang isda kasi pupunitin nila ang mga yon. Kaya hihintayin na lang natin ang tamang panahon. Sige mga pare, naghahanap tayo. Uy, tingnan nyo doon. Diyos ko, nako. Ano yon? Ang bilis nun ah. Baka kailangan nating gamitin yung cast net. Wala talaga akong ideya kung ano yon. Diyos ko, nakita mo yon? Nandito lang siya. Hindi niya napansin ang lambat ko. Nakuha ko na siya. Grabe, Diyos ko. Tignan mo, ano to? Albino pa ko yan.
Kalma lang pare, malakas to tumalon. Tignan nyo to. Tignan nyo mga pare. Nag-iikot lang kami sa pool tapos siya lumulutang lang sa ibabaw ng tubig. Sigurado ako ni, yun din yung nakita natin sa mababaw. Ang bilis niya, tama. May albino na pa ako dito, ang astig nun, hindi ka araw-araw nakakakita ng albino mga pare. Alam na natin kung anong malaking albino isda, ilalagay na sa timba. Ang astig ng mga isda, tignan mo ngipin nila. Ang galing nun. Ayos nakuha na sa timba. Ang galing talaga. Mga pare, tuloy lang tayo at sana mas marami pa tayong mahuli. Ayun, meron na naman. Ayos, ang ganda ng kuha. Naipit ako. Uy, may isda tayo. Ano yan? Grabe, di ako makapaniwala. Isa na namang tiger shovel nose. Ang dami na nating nahuli dito, ang laki niyan. Napakagandang uri ng hito yan. Sige, idagdagin nyo na siya sa timba. Ang astig niyan. Parang kailangan nating bumalik at ubusin ng tubig sa pool para mahuli lahat ng isda. Kung gusto nyong makita yon, mag-like kayo at babalik kami para gawin yon. Pero ayan, ilalagay na natin siya sa timba. Naku, Diyos ko, isa na namang malaking albino na isda. Pakuna naman ba yan? Halika dito, ang bilis talaga lagi. Naku, baka pakuna naman yon. Oscar ang itsura niya. Malaki siya at pumunta sa malalim na parte. Tingnan mo kung gaano kadumi itong mga to. Teka, gumagalaw ba yon? Lampion? Diyos ko, gumagalaw nga. May nahuli ako, hindi ko nakita to. Tignan nyo guys, maliit na baby clown knife fish ito. Hindi ko talaga nakita ang isda na yon. Hinahabol ko talaga yung albino, hindi man ito target, pero kukunin pa rin natin. Ang ganda ng isdang maliit na iyan. Gusto ko talagang mahuli ngayon ang malaking albino na isda na yon. Maraming albino na isda ang nakikita natin ngayon dahil mas madaling makita sila kaysa sa mga normal na kulay. Nakikita natin ang mga albino? Paano pa kaya yung normal na di natin nakikita? Walang nakuha sa lambat mga pare, pero ang daming isda dito sa ilalim ng punong ito. Sa tingin ko, dito na natin ilagay ang unang bitag. Sige, tingnan nyo to mga pare. May tilapia tayo dito, hatiin natin ito at ilalagay natin sa bitag. Ayan, isara na natin. At handa na tayong ilagay ito sa abandonadong pool. Excited na ako mga pare. Laging epektibo ang mga bitag dito. Siguro dahil gutom na gutom ang mga isda. Sige, iniisip ko dito mismo, sa ilalim ng puno. 3, 2, 1, ayan na. Ay, ang ganda, ayan na. Sige, itatali natin sa puno. Tapos subukan pang makahuli ng mas marami. Nasa tubig na ang bitag ngayong gabi. Sandali, yun ba sa baba? Isda ba yun? Oh, isda ba yun? Ay, patay na isda pala yun sa ilalim. Astig, parang abanay fish. Imposible. Sa tingin ko yun ang isda na tinutukoy ng taong ito, pero mukhang patay na. Sana hindi patay. Pangit nun mga tol. Diyos ko, patay na nga. Ano yun? Hindi yun abanay fish, Diyos ko. Sige, hindi siya abanay fish. Ayos lang, pero masama pa rin yun. Uy, tingnan mo yung mga pattern. Giraffe nose catfish yata yan. Ang lungkot naman mga tol, patay na yung isda na to. Kailangan talaga nating magmadali at mahuli lahat ng isda bago sila mamatay. Kasi halatang namamatay na sila. Siguro dahil sa lamig. Di pinapainit ang pool na to. Ang malas talaga. Sige, tuloy lang tayo. Sana makahanap pa tayo ng mas maraming buhay na isda. At sana di pa patay yung nakamamatay na isda na sinasabi niya. Halikaw! Nakikita ko yung isda doon sa mga hagdan. Tingnan mo, kita mo siya. Hindi mo siya mamimiss. Napakalaking albino plako yan. Ibababa ko ang lambat dito. Susubukan kong hulihin siya gamit ang mga kamay ko. Huwag kang lumayo! Sa palagay ko, hindi niya alam na andito ako. Siguro, natutulog siya. Nakuha ko siya, tingnan mo. Tingnan mo kung gaano kalaki ang albino na yanan. Bristle nose na astig tingnan. Tingnan nyo yung pleko mga tol. Hindi yan katulad ng nakita ko kanina. Mas madilim ang kulay nung isa. Pero astig pa rin ito. Nadagdag na sa timba. Ang dami na nating isda. Subukan pa nating makahuli ng mas marami. Tingnan mo, ayun sa gitna. Ayan na. Lumalangoy siya sa gitna. Diyos ko, albino pa kuna naman. Susubukan ko siyang saluhin ng lambat. Papunta na siya sa hagdan. Ngayon na, baka mahuli natin siya. Tingnan mo, nasa hagdan na siya. Pwede natin siyang harangin dito. Ayun, nandoon siya sa kanto. Natrap na natin siya. Tapos na siya. Ay hindi. Ay, dito siya, dito sa kanto. Hindi, ayun, umalis na siya. Guys, ang bilis ng isda dito. Hirap hulihin gamit ang lambat. Sinusubukan ko. Pero anong dapat nating gawin? Kunin natin ang cast net, ihagis natin, at sana makahuli ng isda kasi sobrang talino at bilis nila mahuli. Gamit ang dip net, eto na, unang hagis ng cast net. Tingnan natin kung anong mahuhuli. Ay Diyos ko, sige, mukhang maganda yon. Pero hindi maganda yon. Pangit talaga. Sige, susubukan ulit natin. Ayos yan, mas maganda. Sandali lang, Diyos ko. May nakuha ako, tingnan mo. Diyos ko, sandali, ano? Hindi ano yun? Ay, ang lambat ko.
May malaki sana kaso na-distract ako ng nagwawalang albino pako. Tignan mo, parang may nahuli tayo. Oh, may nahuli tayo. Ano yon? Ang wild niya, laki ng isda. Ako'y nakahuli na ako ng ganito dati, pero ito na ang pinakamalaki. Tama na, huwag kang magpalakas, tingnan mo. Ang ganda. Sa totoo lang, wala akong ideya kung anong klaseng isda yan. Kung alam nyo, paki-comment ang pangalan nila sa ibaba. Muntik na siyang hindi magkasya. Kasya ka ba sa timba, pare? Kasya siya, ayos, perpekto. May nakita ako, tingnan mo, isa pang isda, mas maliit. Tama ba yon? Mayroon ditong convict chichlid. Idagdag na natin siya sa timba. 2 isda agad sa pangalawang hagis, grabe yon. Nakita natin ulit ang albino pako. Di ko alam ang sitwasyon niya, pero ihagis natin ulit at baka mahuli natin siya. Eto na, Diyos ko, ayos lang. Sakto sa gitna. Ang dami nating nakikitang maliliit na isda sa ilalim. Ang problema, may 6 na pulgadang putik sa ilalim, kaya kahit malinaw ang tubig, nagtago sa putik ang mga isda at mahirap silang makita. Oh Diyos ko, sandali, may nakuha ako. Mabigat ito. Tingnan mo dito. Ito yung putik na sinasabi ko. Ang dumi talaga nito. Yuck! Sandali, isda ba yun? Ayun na, nandoon lang. Grabe, tingnan mo yung siklid na yon. Tama. May electric blue akara. Ang ganda talaga nun. Suriin natin ulit. Ay grabe, may isa pang isda. Hindi ako makapaniwala. Severum yon. Green severum yata. At ito naman ang electric blue akara. Astig. Maraming maliliit na isda sa gitna, pero dahil nakatira sila sa putik, madalas di mo sila makita. Ilalagay natin sila sa timba, tapos tuloy tayo sa paglalambat. Tingnan mo ang nahuli natin. May malalaki. Tingnan mo to, ang lupit. Uy, isda ba yon? Ano yan? Kita mo sa ilalim ng lumot? Grabe, di ako makapaniwala. Helen, redtail ito. Grabe, di ako makapaniwala. Tingnan mo, oh. Ayan na siya. Sandali, anong gagawin ko? Wala akong lambat. Nasaan ang lambat ko? May isa pang pulang buntot dito. Kanina may isa, ngayon meron ulit. Kita mo pa? Saan na yon? Hindi ko na makita. Saan na yon, mga pare? Pulang buntot na hito yon na maliit, siguro ganito lang kaliit. Malamang pumunta siya sa malalim na parte. Sa unang video, sabi ng subscriber ko, may pulang buntot na hito dito. Yun lang sinabi niya, di niya binanggit na 2 sila. Sana mahuli at makita pa natin siya. Oo, kasalanan ko yun. Hindi ko na ihanda ang lambat noon, pero ngayon handa na. Tara, lakad pa tayo. Baka may makita pa. Tumingin ka doon. May malaking albino na isda. Nawala siya, pero ayun na uli. Harangin natin, halika. Hindi ako makapaniwala, baka gumana to. Ayun siya, gumana nga. Pangalawang albino na pako. Mga pare, buong gabi natin nakita tong isda. Sa wakas nahuli rin. Ilagay na sa timba kasama ng kaibigan niya. Tuloy tayo. Tignan nyo. Magkasing laki talaga sila. Malamang magkapatid. Pagsamahin natin sa timba. Gusto ko lang silipin yung bitag kung may isda na. Pero ayokong i-check talaga. Wala pa. Gagawin ko ba? Pwede kong silipin sandali. Pero di ko ipapakita sa inyo. Grabe, ano ba yan? Diyos ko, hindi pwede. Umalis ka dyan. Sige, baka kailangan nating tingnan yun agad. Kasi ayokong makatakas yun. May malaki talaga sa loob. Di pwede. Dapat ko na bang tingnan ngayon? Kailangan nating maghintay. Habang naghihintay, tuloy tayo sa paglalambat at sana makahuli pa tayo. Oo, yun na ang pinakamagandang hagis ngayon. Para talagang pancake na tumama sa gitna ng pool. Siguradong may nahuli tayo. Sige, hilahin na natin, grabe. Ang bigat nito. Tingnan mo to. Grabe, may laman talaga to. Nasaan na yun? Ayun pala, tingnan mo, may maliit na isda. Uy, parang hito to ah. Tingnan mo, teka, ano ba yan, Helen? Ano yun? Uy, ginto ang kulay. Astig, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ano ba yan? Ang taba niya. Tingnan mo yung sinturon niya. Aray, kinagat ako. Wells catfish ba yan? Sandali, di ako makapaniwala. Wells catfish ba talaga to? Mukhang Wells catfish nga. Ilagay natin siya sa timba. Sobrang lupit nito. Tol, grabe, tingnan yung ngipin at bibig. Wells catfish talaga. Astig ang isda na to. Kung Wells catfish nga ito, isa ito sa pinakamalalaking hito sa buong mundo. Isa pa itong kumakain ng tao. Sa palagay ko, 7 lang ang hito na kilalang kumakain ng tao. At isa na naman ito. Kaya posibleng ito ang pangalawang hito na ganun. Labas sa pool. Dapat Chinese Wells catfish ito. Kasi yung European bawal sa Florida. Pero yung Chinese legal. Mukhang ito na talaga. Ang wild. Mga tol, ipapakita ko sa inyo ngayon ang litrato ng malaking Wells catfish. Lalalaki talaga to. Siguro ito na ang pinaka-wild na nahuli natin dito. Tara, tuloy tayo. Hindi ko alam paano tayo lalampas doon. Pero magpapatuloy tayong mangisda at tingnan ang mahuhuli. Sobrang hirap nun. Ayos lang, hindi masama. Isa pang lambat sa gitna, mukhang doon ang mga isda. May nakuha tayo?
Mabigat din ito. Tingnan mo, may isda dito sa ibabaw. Dalawa sila. Yan ba ay higanting garami? May nakuha tayong isda dito, isa pa dito. Yan ay red-tailed na higanting garami. Sa unang video, dalawang malalaking ginto ang nahuli natin. Ngayon ganito rin kalalaki pero red-tailed higanting garami sila, hindi ginto. Ang astig nun. Dito naman, ano meron? Jack Dempsey, ayos na yan tol, maganda na. Nagdala kami ng isa pang timba dahil puno na yung isa. May 3 pa rin kaming fish trap. Ano ang dapat nating gawin? Tingnan natin agad yung una. Tapos lalagyan natin ng pain yung pangalawa at ilalagay na sa tubig. Tingnan natin, mainit dito sa puno, maraming isda sa ilalim. Tingnan mo, yun ba yun? Oo, nandito pa rin. Tingnan mo laki. Tol, ano yun? Yung ABA. Hindi, palos to. Ang laki niyan, mas malaki pa sa bitag. Kita mo ba? Kailangan nating ilabas to. Tignan mo, mas marami pang isda. Di ako makapaniwala ang laki ng palos na to at tignan mo, may isa pang isda dito. Ano yun? Grabe, di ko alam kung ano yun. Kailangan nating buksan ng bitag para dito. Ang laki niya, kailangan natin siyang ibuhos sa loob. Tingnan mo ang laki. Sige pare, ayan na. Ayan na siya, ayos. Yan na ang pinakamalaking palos na nahuli ko. Hindi ko alam kung anong klase siya. Tingnan mo yung laki ng palos. Paano naging totoo to? Di ako makapaniwala sa nakita ko. Comment kayo kung anong palos ito. Ang astig pare. Kumusta tol? Salamat sa Diyos at kasya siya. Nakapulupot siya. Yan na ang pinakamalaking isda na nahuli natin ngayon. Ang laki ng palos mga tol. May mga maliliit din tayong nahuli dito. Tingnan nyo ito. Di ko alam kung ano ito. Mag-comment kayo kung ano yan. At ito, isa pang maliit na hito, astig, mga tol. Tagumpay yung unang bitag. Kaya maglalagay tayo ng pangalawa at sana makahuli tayo ng kakaibang isda. Para sa pangalawang bitag ng isda, pwede tayong pumili dito o sa dambuhala. Pagkatapos kong makita yung red-tailed catfish G, lalagyan ko ng pain yung bitag at ihahagis ko ito sa gitna. Kasi may malalaking isda dito. Maghahagis tayo ng buong tilapia fillet. Ayan na, 3, 2, 1, napunta sa gitna. Ang ganda nun mga tol. Maglalakad muna tayo at titingin kung may mahuhuli pa tayong isda gamit ang lambat. Uy, isda! Ay nako, may isa na namang patay na isda. Helen, tingnan mo sa baba, may isa pa. Hindi yan yung una. Yung isa ay nasa kabila. Gamitin natin ang lambat para malaman. Sana di yung delikadong isda. Pwede itong aba, sandali lang. Yun din pala, giraffe nose yan. Sandali, mas maliit ito kaysa kanina, ibig sabihin iba ito. Ano kaya nangyari sa kanya? Ang weird, mga pare, bakit sila namamatay? Baka dahil sa lamig ng panahon. Sana wala nang makita pang patay ngayon gabi. Oo nga, sama talaga mga pare. Pwede ring maghanap ng isda sa ilalim ng puno, niyog, palaka, at sanga sa abandonadong pool. Parang may nakita ako. May malaking isda sa tingin ko nasa ilalim ng palakang niyog, parang talagang nasa ilalim nito. Tignan mo to. Ipapasok ko ang lambat dito sa ilalim. Tignan mo, ayun siya. Ang laki. Grabe, Diyos ko. Oscar ito. Sorry kung nagising kita. Nakuha mo siya. Tignan mo to. Ang gandang Oscar niyan. Nakaupo lang siya. Tama na, hindi na. Sige, diretso ka na sa timba, pare. Ang gandang albino Oscar na nakatira sa ilalim ng sanga na yon. Mga tol, ang ganda nun. Ilagay na natin siya sa timba bago pa tayo mabasa ulit. Tuloy lang tayo, ayan si Oscar. Ilalagay natin siya sa timba kasama ng igat. Tignan mo kung gaano kalaki ang igat kumpara sa kanya. Hindi pa tayo naglambat dito pero alam nating maraming istruktura sa ilalim. Yak Diyos ko, ang kadiri ng mga to. Tignan mo yan. O isda ba yun? Buntot pala ng isda yung nahawakan ko kanina. Tignan mo. Grabe, ano yan? Uy? Oo, hybrid siya. Tignan nyo kung astig yung hito, mga tol. Hybrid ito ng red-tailed at tiger shovel-nose na hito. Bihira mo itong makita. Astig talaga yung isda. Mataba pa, busog na busog. Ilalagay natin siya sa timba, tapos ihahagis ang huling fish trap. Sana may mahuli tayong kakaiba. Maganda ang laki nito. Nakuha na natin ang natitirang tilapia. Ilalagay natin ito sa trap, itatapon lang natin malapit sa hagdan. Diyan mismo. Ayos. Tara na mga tol. Iiwan muna natin ito tapos babalik tayo para tingnan yung monster fish trap at yung nilagay natin sa hagdan. Itakits pagkatapos ng ilang oras. 2 oras na mula nang inilagay ang fish trap at nandito na tayo ulit. Handa na. Sana makadami tayo ng huli gaya ng nasa mga timba. Marami na tayong nahuling isda at magsisimula tayo sa monster fish trap. Mas matagal na itong nasa tubig kaysa sa isa, kaya hindi natin alam. Baka maraming isda dito. Wala pa akong nakikitang kahit ano. Ay teka, nasaan yung tilapia? Ano kaya yon? Tingnan mo, may albino na isda sa loob. Oo, may nahuli tayo. Oh, grabe. Nakuha natin yung red tail. Tingnan mo, baby red tail ito. Sigurado, yan ang nakita natin sa hagdan. Tignan mo, grabe mga pare.
May nakuha tayong red tail sa abandonadong pool. Ang ganda. Tingnan mo kung gaano kaputi ang linya sa katawan niya. Hindi mo yan madalas makita. Astig nun. Mabait pa siya. Kumusta pare? May nakuha tayo. Ano to? Albino na pleko yan, ang laki. Meron din tayong cichlid dito. Kunin natin siya. Hindi ko alam kung ano to, baka Geophagus. Idagdag na lang sa timba. Ayos, nagawa natin. Ayan na ang maliit na red tail. Kumalma ka. Ilalagay natin ang maliit na Geophagus sa timba. Ang laki pala talaga niya. Akala mo malaki na yung huli natin? Mas malaki pa ito, tignan mo. Wow, baka chocolate play ito, sige kasi di naman sobrang dilaw. Pero ang astig. Kasya kaya to sa timba? Oh, alam nyo, kasya siya. Hindi man perpekto pero kasya pa rin siya. Mga pare. Sabihin ko, talagang naging matagumpay ang monster fish trap. Nahuli na natin yung red-tailed catfish na hinahabol. Kaya ngayon, mga pare, natitira na lang ang ikatlo at huling fish trap. Kukunin na natin at sana matapos natin ito ng may kakaibang huli. Tingnan natin kung ano ang nahuli natin. Buksan natin ang flashlight, itutok natin sa loob at tingnan kung may makikita tayo sa bitag natin. At oo, meron nga. Nakita mo ba yon? Hintayin natin ulit gumalaw. May malaking gumalaw doon. Tignan mo, ayun na. Ano yon? Sige, di ko alam yon, pero may malaki at albino tayong nakuha sa trap. Ayos, perpekto ang linya natin. Tingnan natin, grabe, sobrang excited ako. Ano ba ito? Ang laki. Sandali, may maraming isda dito. Sandali, may maraming isda. Hindi pwede. Pakiusap, sabihin mo sa akin na, yun ba yun? Oh. Grabe, hindi pwede. Totoo, aba knife fish ito. Pare, hindi ko alam gagawin. Ang laki nito. Sige, sandali lang. Ilalagay ko muna ang bitag doon at pag-iisipan ko ito. Tama ang teorya ko. Nakakuha tayo ng aba knife fish. Grabe, siya lang talaga ang nakita ko kaya nakakabaliw. Gusto kong subukang hawakan ito saglit. Wow, kakaiba talaga itsura nila. Ang cute niya, Diyos ko. Kaya isa ito sa pinakamakamandag na isda sa mundo. Mabagsik at mabangis talaga ito. At ngayon lang namin ito nahuli mula sa abandonadong pool. Di ko alam kung ano ang mga ibang isda na ito. Sige, ilagay na agad sa timba. Kailangan nating magmadali. Grabe ito pare. Astig, nahuli talaga natin siya. Tingnan mo kung gaano kabaliw ang isda na yan. Parang igat sila, payat, mahaba. Kaya nakakagalaw siya ron ng maayos. Panahon ng silipin kung ano pa ang nahuli natin. Ang laki nito pare. Lalo pang naging wild. Ano? Grabe, tingnan mo to. Isa yang lungfish. Albino lungfish yan. Ano pare, sobrang lupit niyan. Di pa ako nakakakita ng albino na ganito dati. Tingnan mo kung gaano kaastig yan. Ilagay mo na sa timba. Ano bang nangyayari ngayon? Anong meron dito? Tingnan mo yan, grabe, mas lalo pang naging wild. Hindi ako makapaniwala. Isa na namang Wells catfish ito sa tingin ko. Pero itong isa, pare, albino siya. Ano? Ito na ang pinaka-wild na video na nagawa namin, di ba? Ito na ang pinakamagandang huli namin sa kasaysayan ng Base Fishing Productions. Tingnan mo, nanginginig talaga ako ngayon. Mga pare, ang dami nating nahuling isda ngayong gabi. Ilagay na sa timba. Paano pa natin ito mahihigitan? May iba pa bang kakaiba dito? Meron pang maliliit na core? Sige, astig naman sila. Itapon na lang natin, pare. Ano bang nangyayari? Oh, grabe. Tingnan mo yung laki ng convict cichlid na yan. Di ko naman balak makahuli ng ganito karaming malalaki at kakaibang isda, kaya kailangan nating umuwi. Mayroon tayong 2 timba na punong-puno ng isda. Ang gagawin natin ay, babalik tayo sa bahay ko para ilagay ang mga nahuling isda sa mga pond at aquarium ko. Kita-kits sa bahay. Eto na! Nakarating na tayo pabalik sa bahay ko. Lahat ng isdang nailigtas natin mula sa abandonadong pool ay ilalagay muna sa quarantine pond. Dumating na ang 2 albino paku, Oscar, Tiger Shovel Nose at Hybrid. Ilalagay natin sila sa pond na to. Nakasilip na ba kayo dito? Baka may makilala kayong isa. Oh, kamusta? Laki mo na bro. Pansamantala lang, nandito ang mga to. Malamig na talaga dito sa Florida. Pati sa pond na ito. Dahil maliit, kaya kong lagyan ng heater para maging komportable para sa malaking matandang pagong. Ayos, dumating na si Paku at Oscar. Tignan mo. Meron tayong hybrid, ang Tiger Shovel Nose, ang Core, ang Garami, at may 2 pa tayong ilalagay sa pond na ito, ang Jaguar at ang isa pang albino Paku. Ayan na sila. Mga kaibigan, nandito tayo sa misteryosong pond at magdadagdag ng maraming isda. Tignan nyo. Nakakuha tayo ng maraming maliliit na cichlid, mga misteryosong isda, maraming cories, at isang maliit na crown knife fish. Ang dami nating nakuha na cories. Tingnan mo kung gaano karami. Sa tingin ko, ilalagay natin ito sa ibang pond. O mas maganda nga, nandoon na sila, bagay talaga sila sa pond. Tignan nyo sila sa ilalim mga tol. Natapos na natin alisin ang maliliit na isda. Ngayon naman, malalaki na at marami tayong nahuli. Kaya, magsisimula na tayong ilagay sila sa iba't ibang pond at fish tank at dito natin sisimulan sa mga isda.
Huwag niyong pansinin ang malaking fish tank, tuloy lang kayo. Bago lang namin ito nilagay. Ngayon, ilalagay natin ang malaking... Mas malaking isdang huli natin. Ngayon, nandito ang golden at normal na Wells catfish natin at ilalagay natin sila sa baba. Tingnan mo kung gaano kaastig ang isdang yan. At sa aquarium, ayan na siya, ayos, ayan na. Ngayon na nasa aquarium na siya, makikita mo na siya ng maayos at ayan na ang golden na isa. Grabe, ang ganda talaga ng isdang yun. Meron tayong napakalaking igat, di ko alam kung anong klase siya, at meron ding malaking albino na lungfish. Sa tingin ko, bagay ang mga to sa bagong aquarium dito, kaya tara ilagay na natin. Grabe, tingnan mo yan. Buti malaki ang aquarium natin, di ko alam na sobrang lalaki pala ng igat. Parang ito na yung pinakamalaki. Tingnan mo, ayan na. Kasing laki na ng aquarium. Astig yung mga batik. Ilagay na natin dito ang kaibigan natin. Ipapares siya sa maliit na albino na lungfish. Ayan na siya, oo nga, grabe. Sobrang magkaibigan na agad. Ang galing nila. Bagay na bagay sila. Ayos, ang astig nun, mga tol. 2 halimaw na ang nasa bagong aquarium at marami pa tayong ilalagay. Ngayon, may isa pa tayong dito. Wala talaga akong ideya kung ano to. Pero astig ang itsura niya. Kaya ilalagay natin siya sa aquarium. May mga maliliit tayong isda na lumalaki dito. I-comment nyo sa baba ng pangalan ng isdang yan. Ngayon, pupunta tayo sa ilang pond sa likod ng bahay. May red tail, malaking misteryosong isda, at malaking albino plago tayo na ilalagay sa harap na pond. Ayan na siya, oh, tingnan mo. Heto na si Bruce. Uy, Bruce. At sunod naman ay itong isang ito. Nilalagay ko itong isda dito ay dahil yung nahuli na natin dati ay nandito rin sa pond na ito. May kasama na siya. Ang bilis niya. Ayan na siya. At panghuli, para sa harapang pond, meron tayong isa pa. Maliit na pulang buntot. Ayan. Papasok na siya sa pond. Sige pare, ayos mga tol. Ngayong gabi may isa pa tayong isda. Ang Abba knife fish. Pinakadelikadong isda sa mundo. Di ako makapaniwalang nakuha natin ito. Kailangan kong ilipat ang ilang isda dahil di ito pwedeng isama sa iba. Ilagay na natin siya sa bagong aquarium. Sige, tingnan nyo guys. Sa kanan ko, ito ang aquarium na dati ay kinalalagyan ng Pariba catfish. Lumaki na si Pariba at di na siya kasya dito dahil sobrang laki niya. Nilipat namin siya kasama ang Platinum Red Tail, kaya bakante na ang aquarium. Para ito sa bagong ABBA Nightfish. Ilagay na natin siya. Tingnan nyo, ayos. Ito na mga pare. Kailangan na niya ng bagong aquarium, malaki na siya. Bago nating Abba Knifefish baby, ang astig ng isdang to. Panoorin kung paano siya gumalaw. Mag-comment ng pangalan niya sa baba. Sobrang wild nun mga pare. Sa tingin ko ito na ang pinaka-astig nating video at pinakamaraming nakuha. Kung nagustuhan nyo to at gusto nyong bumalik kami, baka pwede naming i-drain ang pool para makita pa. Mag-like at subscribe lang sa baba. Kita-kits sa susunod. Peace out.